Magandang gabi, mga nakikinig sa Ulap Noir. Bago ko simulan ang kwento ngayong gabi, isang paalala. Ang mga pangalan at lugar ay binago upang maprotektahan ang mga taong sangkot. Pero ang kwentong maririnig ninyo ay batay sa totoong pangyayari, isang lihim na hanggang ngayon pinipiling itago ng isang baryo. Magandang gabi, Ulap Noir. Ako nga pala si Erwin Santiago, dating volunteer sa mga medical missions. Ang ikukwento ko ay isang lihim na hanggang na ngayon ay hindi ko pa rin kayang tuluyang takasan. Ang tungkol sa isang baryong hindi dapat puntahan na sa mga lumang mapalang matatagpuan. Isang lugar na binura ng panahon at ng takot noong taong 2013 bago ako naging ganap na nurse. Sinamahan ko ang tita nena ko, isang doktor mula Maynila, sa isang outreach sa Antique. Mayroon daw isang liblib na baryo sa kabundukan na matagal nang humihingi ng tulong. Ayon sa DSWD, maraming ulila roon at halos walang akses sa medisina. Ang pangalan ng baryo, Sitio Lintakan. Pero kung susubukan mong hanapin ito ngayon, wala na. Binura na sa mapa. 2 araw ang biyahe. Bus, jeep, tricycle. Tapos habal-habal paakyat ng bundok. Walang signal, walang linya ng kuryente. Nasa gitna ng kagubatan. Sa mga daanang putikan at makipot. May mga lumang krus sa gilid ng daan. Tila ba may paalala? Sa bawat metrong inaakyat namin, mas ramdam ko ang bigat sa dibdib. Hindi lang pagod, may kaba. May malamig na hangin na parang dumadapo sa batok mo kahit tanghaling tapat. Isang matandang lalaki na taga-kabundukan ang nagsabing, ang lintakan ay dating sagradong lupa, pero nilapastangan ito ng mga tao. Ngayon, ang mga dating tagapangalaga, sila na ang mga halimaw. Nang makarating kami, tila ibang mundo ang aming pinasok. Luma ang mga bahay, yari sa kawayan at pawid. Lahat ng pinto may nakasabit na bawang, asin at tuyong balat ng ahas. Lahat ng mata ay nakaabang sa amin. Tila ba pinagmamasdan kung kami ba'y mabubuhay o hindi. Sa araw, ang mga tao ay tila normal, matahimik, magalang, pero walang batang lumalabas. Lahat ng bata nakakandado sa loob ng bahay. Ang mga matatanda may suot na pulseras na may anting-anting at dahon ng kakawati. Doon ako kina Aling Dores tumuloy. Isang matandang hilot. Mahusay siyang magbasa ng orasyon. Ayon sa kanya, may kasunduan ng lugar na to. Hanggang hindi nasusunod ang taunang handog, may kukunin sila. Nag-akalang pabiro lang iyon ang tita ko, pero ako, ramdam ko, hindi iyon kwentong barbero. 7:00 ng gabi, tahimik ang buong baryo. Walang ilaw, tanging gasera lang ang nagsisilbing tanglaw. Biglang kumatok sa bintana ang isang batang babae. Namumugto ang mata at may dugo sa bibig. Manang, tulungan niyo po ako. May kinain po si Itay. Lumingon ako sa labas, pero walang batang babae. Ang tita ko, natutulog pa rin, pero ang boses ng bata ay umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Sa bawat dingding, tulungan niyo ako, bago pa nila ako kainin ulit. Tumigil lamang ito nang magsimula si Aling Dores na magdasal ng orasyon. Sumingaw ang amoy ng sunog na buhok mula sa labas. May mga anino sa bubong, matatalas ang kuko, mahahaba ang dila, at may mga mata na pula gaya ng baga. Kinabukasan, hindi na namin nakita ang midwife na kasama naming dumating. Ayon sa mga residente, umalis na raw ng madaling araw, pero naiwan ang bag niya at ang kanyang ID na may bahid ng dugo.
Sa loob ng barangay hall, nakita namin ang isang lumang altar na tinakpan ng banig. Sa likod nito, mga larawan ng mga batang nawawala, may petsa ng pagkamatay, at may parang ritual markings. Ayon kay Aling Dores, taon-taon, kailangang may alay para mapanatili ang kapayapaan. Ang mga aswang na naninirahan sa baryo ay hindi basta halimaw. Sila'y dating tao, mga ninuno ng mga unang tagalintakan na sinumpa dahil sa ritual na nagkamali. Sa halip na kapangyarihan, nagdala ito ng gutom. Gutom sa laman ng tao. At ang mga batang nawawala, sila ang mga handog. Isang kapalit para sa isang taon ng katahimikan. Bandang hating gabi, habang nakasilip ako sa bintana, nakita ko ang isang prosesyon ng mga nilalang. May 4 na babae, lumulutang. Wala silang mata, mahahaba ang leeg, at ang mga tiyan nila ay bumubuka. Kitang-kita ang mga gumagalaw sa loob, mga sanggol na umiiyak. Sa gitna ng prosesyon, may isang puting nilalang. Mahaba ang buhok, maputlang maputla, at may bitbit na bagong silang nasanggol. Sabi ni Aling Dores, ito ang ina ng dilim, ang pinuno ng mga aswang ng lintakan. Sabay-sabay nilang isinagawa ang handog ng gabi ng dugo. Nagwala ang mga hayop, umiyak ang lupa, nagdilim ang langit. Sa takot, tumakbo ako papalayo. Pero kahit gaano kalayo, pabalik pa rin ako sa baryo. Parang niloloko ako ng lugar. Nasa loob na pala ako ng ritual. Narinig ko ang tita ko sumisigaw, "Erwin, wag kang lalapit." Paglingon ko, hawak na siya ng nilalang na may baling liig at 2 dila. Kinagat siya habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero nawalan ako ng malay. Nagising ako 3 araw pagkatapos sa isang health center sa bayan. Sabi ng pulis, natagpuan daw akong nakagapos sa tabi ng ilog. Wala akong kasama, walang baryo, walang bakas ng lintakan. Sinabi kong, may misyon kami roon, pero ayon sa LGU, walang sityo lintakan sa mga tala. Wala ring tita Nena na nai-report na doktor sa lugar. At ang mas malala, wala akong record na sumama sa mission. Wala akong kasama. Wala akong pinanggalingan. Pero gabi-gabi, hanggang ngayon 12 taon na ang lumipas, may kumakatok pa rin sa bintana ko. At ang boses, "Erwin, ako to, ang tita mo." Baryo ng aswang, baryo ng limot. Kapag tinawag ka ng dilim, hindi mo ito matatakasan. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir, at hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.